Bumulaga sa mga taga Buenos Aires, Argentina, ang malaking sunog sa isang warehouse building na 4 ang palapag. Ayon sa mga local report, gumuho kalaunan ang gusali. Wala lamang naiulat na nasaktan pero may 2 bomberong ginagamot matapos makalanghap ng carbon monoxide. Dito sa Pilipinas, tulong-tulong naman ang mga bombero na apulahin ang sunog sa 3 bahay sa Dinalupihan, Bataan. Walang naiulat na nasawi sa sunog na inaalam pang sanhi. Halos 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Hulikam ang paghablot ng isang lalaking minor de edad sa cellphone ng pasahero ng isang sasakyan sa Taguig. Ayon sa mga otoridad, dumayo pa raw sa kanilang lugar ang mga suspect para mambiktima. Nakatutok si Nico Wahe. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, habang nasa tulay sa C5 northbound sa Taguig ang kotseng ito, nakuna ng dashcam ang isang batang nakaupo sa gilid. Tumawid siya at mabilis na may hinablot mula sa passenger side ng isang sasakyan. Tumakbo ang bata na makikitang nakapaapa habang hawak ang isang cellphone. Matapos ang insidente, nahagip sa CCTV ng Barangay East Trembo sa Taguig na may kasamang isa pang lalaki ang bata. Hawak na rin ang kasama niya ang hinablot niyang cellphone. Nakita rin silang pumasok sa 10th Avenue na sakop ng East Trembo, saka tumawid papunta sa direksyon ng Pasig at Pateros. Ayon sa Barangay East Trembo, hindi nila kilala ang dalawa, pero aminado silang talamak ang snatching sa lugar. Doon sa part na yun, that's the first time na nangyari yun. Tapos dito sa amin, usually sa may C5, and then dyan sa may intersection ng JP Rizal at Kalayaan. Karamihan daw sa mga nahuhuling snatcher ay hindi galing sa kanila. Ang takbuhan nila papunta ng either Buting, tapos dyan naman sa may intersection ng C5, sumasakay pa yan ng jeep papunta namang BGC. Agad naman daw nilang inire-report sa pulis sa tuwing may ganitong insidente. Sa kaso ng snatching kahapon, walang nagpa-blatter sa barangay. Ayon sa Pasig Police, marami ang nagtimbre sa kanila ng insidente. Nagsasagawa na ng backtracking at follow-up operations ang Pasig Police at Taguig Police para matunto ng snatcher at kasama nito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Inihabla na mismo hepe ng CIDG ang isang vlogger na naglabas umano ng fake news na nakaratay raw siya sa ospital. Nakatutok si Von Aquino. Sa Facebook post ni Major General Nicolas Torre III, Director ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, makikita ang screenshot ng post ng vlogger na si Ernesto Jun Abines Jr. kung saan may litrato na nakaratay sa hospital bed si Torre. Nakalagay rin sa screenshot ng post ni Abines ang tanong kung isinugod daw ba sa ospital si Torre. Ang account ni Abines kung saan ito sinasabing pinost hindi na lumalabas ngayon kapag hinahanap sa Facebook. Pero ayon kay Torre, ang larawan, peke. I do really feel harassed and violated dun sa picture na yun. Kaya nga sabi ko nga sa hanapin nila kung nasaan yung hospital na yun. Dahil papa-hospital ako, gumawa po ako ron ha. Most probably it's a real photo na sinuperimpose sa mukha ko. May double chin yung tao eh. Sabi ni Torre, nagdulot ito ng pag-aalala sa kanyang pamilya at mga kakilala. Naghain si Torre ng reklamong cyber libel sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nangangamusta mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak hanggang sa abroad na anong nangyari sa'yo? Dali ka, grabe ka na, papaluha ka na ba? Sabi ko, napaka-foul naman ito. Matapos makapag-secure ng search warrant sa korte, isinilbi ito ng ACG at CIDG kahapon sa bahay ni Abines sa Cebu City. Ayon sa ACG, nagsagawa rin sila ng forensic examination at kinuha ang electronic devices ni Abines para kumuha ng mga karagdagang ebidensya at analysis. Hamon ni Torre kay Abines, maghain na lang ng counter affidavit. Kasi ito ang problema sa mga vloggers na to. Dal-dal ng dal-dal, ayaw namang isulat, ayaw namang pirmahan ang kanilang mga claims para masagot natin ng maayos. Kaya I really don't want to dignify those kinds of accusation. Bukas o sa mga susunod na araw, formal na umano maghahain si Torre ng reklamong paglabag sa Article 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterances ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act laban kay Abines. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Abines. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Pinalaga ng Department of National Defense ang panggigipit ng China sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Kasabay niyan, binigyan din ng kalihim ng kagawaran ang halaga ng paglalagay ng maraming radar facility sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. The Prime Minister of Defense is
Isa sa mga unang pinuntahan ngayong araw ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen ang Basa Air Base at Wallace Air Base Radar Facility sa San Fernando, La Union. Dito matatagpuan ang dalawang radar systems na binili ng Pilipinas sa Japan noong 2024 sa halagang 5 billion pesos. Dalawang radar system pa ang paparating. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, mahalagang bahagi ng maritime domain capability ng Pilipinas ang mga radar system gaya nito. At kailangan pa raw ng mas maraming radar na ilalagay sa iba't ibang parte ng bansa. Given the fact that we are an archipelagic country is important because the domain extends far beyond our land borders. And we have to know if there is any activity within our EEZ. It is extremely important, not only with the capabilities that radars provided by Japan and some purchased by our government, but also our other domain awareness capabilities. Bukas, magpupulong sina Minister Nakatani at Secretary Teodoro para pag-usapan ang iba pang aspeto ng defense relations ng Pilipinas at Japan. Ito'y habang nakabimbim pa ang pagratipika ng Japanese government ng Reciprocal Access Agreement, ang kasunduan para sa pagsasanay at pagtutulungan ng mga tropa ng Pilipinas at Japan gaya ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kaugnay naman sa panggigipit ng China sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc, pinalagan ito ni Secretary Teodoro. It once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability. They have not been a credible citizen of the world. Ang kapusukang pinapakita ng China ayon kay Teodoro ang siyang nagtutulak sa Pilipinas para madaliin ang pagtatag ng iba pang mga defense agreements sa ibang bansa gaya ng Canada, New Zealand at France para mapigilan ang aniyay pagripaso ng China ng mga pamantayan ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.